Everybody sing. Namo Sira Swarupananda Paramamchanande Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prastayate. Namo Sira Swarupananda Paramamchanande Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prastayate. Namo Sira Swarupananda Paramamchanande Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prastayate. Namo Sira Swarupananda Paramamchanande Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prastayate. Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nayanya Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nayanya Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nayana Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nayana Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nayanya Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nayanya Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nayana Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nayana. Why Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaurabhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Haribol, Nitya Gaur, Haribol. Chaitanya Das, sing loud. Gopala Govinda Rama Madana Mohana 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 Gopala Govinda Rama Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala
Gopala Govinda Rama Gopala Krishna, Madana Mohana Gopala Govinda Rama, Madana Mohana, Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama, Madana Mohana, Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana Hare Krishna, Gopala Govinda Rama Hare Krishna, Madana Mohana Gopala Govinda Rama, Madana Mohana, Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Jaya Jaya Gurudev Krishna, Jaya Jaya Gauranga Jaya Jaya Gurudev Krishna, Jaya Jaya Gauranga Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gauranga, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gauranga. Jaya Jaya Shila Prabhupada Krishna, Jaya Jaya Gurudev Krishna, Jaya Jaya Shila Prabhupada Krishna, Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Shila Swami Ananda Paramahamsa Jaya Jaya Shila Swami Ananda Paramahamsa Jaya Jaya Srila Swarup, Ananda Paramahamsa. Jaya Jaya Srila Swarup, Ananda Paramahamsa. Namo Sila Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prestaya Namo Sila Swarupananda, Paramahamsa Namine, Ora Karuna Swarupaya, Radha Krishna Prestayate. Honorable Namaste, good morning. So this morning, we'll discuss again kung ano yung magbe-benefit. Makaka-experience tayo ng benefit. Ano ibig sabihin ng benefit? Ha? Okay. Kung ano yung makakabuti sa inyo ba, na matatanggap nyo, benefit, okay? There are 6 principles favorable to the execution of devotional service. Ano ibig sabihin ng execution? Hindi to execute, ha? Hindi yung to execute. Execution, okay? Okay? Number 1, being enthusiastic. Endeavoring with confidence. Number 2, being patient. Acting according to regulative principles such as Sarvanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, hearing, chanting, and remembering. So, dear, sa ngayong morning, pag-usapan natin yung ano yung mga kailangan natin. So, diniscuss dito, number 1, yung enthusiasm, yung gana ba nyo? Number 2, endeavoring with confidence. Confident ka ba na sigurado 100%? Okay? Na ma-achieve mo, makukuha mo yung dapat makamit. Okay?
Being patient. Hindi yung patient na yung may sakit. Patient ba? Okay? May pasensya ka ba? Okay? Acting according to regulative principles such as Sarvanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, hearing, chanting, and remembering Krishna. So I'll give you the story of Dhruva Maharaj. Si Dhruva Maharaj, anak siya ng emperor. During that time, si Dhruva Maharaj, wala naman yung papa niya, del king, merong second wife, okay? So ngayon, nakaupo yung nasa lap nung emperor, yung anak, brother niya, okay? So ngayon, si Dhruva Maharaj, kasing edad ni, sino ba itong maliit na bata na wala ngayon dito? Si Jamuna Das, okay? Mabata pa dyan. Kasi nga, bata pero matanda na may isip niya. Okay? Bata pa siya ba? Lapit siya sa papa niya para umupo rin. So, anong nangyari? What happened was, hindi siya binigyan ng pagkakataon na umupo sa lap ng father niya. At ang priniper kasi nandun yung mother nung second, yung queen nandun. Sabi niya, hindi, ang dapat umupo yung anak niya, okay, sa lap. So ngayon, yung father, hindi niya pinut into being very, na in a way na hindi niya diplomatic ba na hindi niya hiniya yung wife niya na hindi siya nagsalita. So ngayon, si Dhruva Maharaj, na-feel niya na bakit ako hindi pwedeng umupo sa lap ng father ko? Bakit dininay? Okay? Bakit dininay? So ngayon, nag-isip siya. Sabi niya, kasi yung umuupo kasi na kapatid niya doon, yun yung magiging gusto ng mother, ng queen na maging emperor pag alis ng father. Sabi ni Dhruva Maharaj, I will have a kingdom greater than my father. Mas big time pa, mas marangya, mas malaki pa sa kingdom ng emperor. So ginawa niya, pumunta siya sa forest at nag-perform siya ng austerity, sacrifice, austerity. Okay? Nag-perform siya ng sacrifice, umupo siya, kasi common cultural knowledge before na lahat during the golden times, yung times na yon, yung mga individuals are really in clear understanding kung sino sila. Common cultural knowledge, you're not the body. At they were brought up to learn and study the art of meditation. Alam nila yon. So at the young age, alam niya yun. So pumunta siya sa forest to meditate upon Lord Vishnu, to Krishna. So mag-isa lang siya, bata. Okay? Ngayon, hindi man pwede ganun yung mga bata dito. Sulti lang, dili ato ta, hilak naman. Ano ba? Talawan. Kubardon ba? Kubardon. Tabalawan. Okay? Matatakutin. Okay? Pero dahil yung dati, ancient times, kasi may ages Golden Age, Silver, Copper. Ito ngayon, Iron Age. Ngayon, yung buhay ng mga tao sa mundo na to, maiksi lang. Dati umaabot ng 100. Na pag binasa niyo yung Old Testament, yung buhay ng mga tao nun, matagal. Kagaya buhay ni Noah, ginawa nila yung sinasabi nila na bangarko na lulutang, dako kayo, namulutaw pagdating ng lunok. Okay? Yung age sila matagal. Okay? Ngayon kasi hindi na ganon. Pwedeng yung age mo, hindi ka naabot ng ilang taon na body mo. Okay? Ha? 9. Okay. Kung hindi ka with wisdom, hindi mo alagaan yung body mo,
pwedeng hindi ka umabot ng hindi ka na magbinata. So, ito yung pinag-usapan natin. So, enthusiastic, endeavoring with confidence, being patient. So, ginawa ni Dhruva Maharaj, nag-meditate siya. Biro mo, para sa isang individual na nasa katawang bata, he's so confident that yung process in meditation, alam na nila they're not the body, alam na nila na Lord Krishna, alam niya. So, he focused in meditation sa forest. And in the process, Lord Krishna came and asked him, okay, sabi sa kanya, my dear Dhruva Maharaj, what is it that you want? That you're engaging in this austerity. Austerity means sacrifice. Okay, meditation. Nung pagkita niya kay Lord Krishna, kasi pumunta si Lord Krishna. Kita niya si Lord Krishna, okay, sa harapan niya. Nung nakita niya si Lord Krishna, yung desire niya to have a kingdom greater than his father, nawala. Nawala na. Pagkita niya kay Lord Krishna, sabi niya, now I'm in front of you, I've seen you, I have no more desire for anything, okay? So, because the Supreme Person cares for his devotee, whatever his desire is given to him. Okay? A kingdom greater than his father. Kaya ko gustong sabihin sa inyo, para i-discuss sa inyo ba, na how you can make decision. Paano kayo magde-decide, all of you here, paano tayo mag-act or engage in activity to be successful. Ang success na pinag-uusapan natin dito is the goal of life. Okay. Ngayon, magbibigay naman ako ng story sa inyo. Yung prodigal son. Ano yung prodigal son? Ano ibig sabihin ng prodigal? Okay. So, yung prodigal son, ito yung mga Bible story to eh. Okay. Parang story na makakapulot tayo ng aral. Yung aral na yon magbibigay sa atin ng makikita natin yung sarili natin, ma-identify natin, ganun ba ako? Pag ginawa ko pala yun, ganun mangyayari sa akin. Okay? So, nangyari, nag-decide siya. Pumunta siya sa father niya, kasi mayaman yung father niya. Sabi niya, I want to get my share. Kung anong share ko ba? Na bahandi, yung wealth, and I'm leaving you. Live my own life. Okay? So yung father, okay, he gave him everything that is due to him, yung wealth. So nangyari, umalis siya, and to make the story short, winaldas niya yung pera. Ginamit niya lahat yung binigay sa kanya hanggang ang nangyari, wala na siyang pera, so kailangan siya magtrabaho para kumain, mabuhay siya sa katawan. So dati siya yung master. Pagpunta niya, nung wala na siyang pera, hindi na siya master. Alipin na siya. Naging servant na siya at ang ginagawa niya, nag-aalaga ng baboy. Siya yung nagpapakain sa mga baboy, mga hayop. Okay. At ang pagkain na binibigay sa kanya, masahol pa sa pagkain ng mga hayop. Kaya, nagkaroon onwanan, dati ganito yung buhay niya, napakaganda, umalis siya, binigay sa kanya lahat yung yaman na dapat sa kanya. On the other hand naman, winaldas niya. Wala na. Zero. Okay? Kaya ko gustong pag-usapan to para makita natin how we can be having this clarity in mind kung ano yung dapat nating decision sa buhay natin, all of us. So ano yung qualities na pinag-usapan natin? Virtue.
Ano yung mga virtues? Quality. Number 1, enthusiasm. May gana ka. Number 2, may patient ka. Number 3, yung following the regulative principles of scriptures. Hearing, chanting, remembering, and offering. So bakit ganun yung magiging following natin? So when you are, dumating kayo sa point na nabigyan tayo ng kaalaman, process, na? Para magkaroon ng tamang decision. Kaya ginawa ni Dhruva Maharaj, sinunod niya yung process. Sumunod siya. Nag-meditate siya, nag-focus siya, austerity, sacrifice, to meditate and focus his heart, his mind, and surrender to the Supreme Person, a worship of offering his life. Okay? Krishna came. Yung isa naman, hindi ganun. Hindi ganun. Ginawa niya, kinuha niya yung pera, sumunod siya sa layaw. Di ba? Alam niyo yung kanta, Laki sa Layaw, Jeprox. Alam niyo yan, di ba? Laki sa Layaw, Jeprox. Okay? Yung laki ka sa layaw, may pera ka, ubusin mo lang. Galibanting. Alam niyo yung galibanting? So, laruy ka lang ba? Galibanting with barkadas, enjoy. Okay? Pero dahil yung pera na mayroon kayong resources, due to good karma, kagaya nung like this person, due to his good karma, good fortune of his activities, yung fruits na natanggap niya, mayaman. Mayaman eh. So, para bang yung mga pinanganak sa mga apo ni Queen Elizabeth, di ba? Kita niyo yun? Hindi naman, they are born, sabi nila, they're born with a golden spoon. Tayo, hindi man ganun pinanganak. Kamot lang, di ba? Hugas kamot, kaon, di ba? Sila, okay? Kita nyo sila, maliit pa lang, nakasakay na sa karwahe, lahat, di ba? Due to their good karma. So yung rich man, ganun din. Kinuha niya lahat yung anak ng rich man, kinuha niya lahat yung wealth, winaldas siya. Naubos, naghirap siya. Okay? Kaya ko gustong pag-usapan to dahil sa decision making natin. Yung si Dhruva Maharaj, he is with wisdom. Wisdom means knowledge. At yung wisdom na yun, absolute, transcendental. It is about your eternality. Yung eternality na lagi natin pinag-uusapan. Your essence. That you are spirit, soul, life. Okay? Transcendental. Okay? May alam niya yun. Pero yung isa, hindi niya alam. Ang sinusunod na lang niya, yung mithiin niyang maging masaya, mag-enjoy, mag-make siya ng decision niya para sa sarili niya. Si Dhruva Maharaj, ganun din. Pero ang difference, ang kaibahan is that he followed the process of regulation. Transcendental regulation begins with hearing, chanting, and remembering. It's connected with doing and what is pleasing to God. Yung isa, hindi ganun. Kasi gusto niya mag-enjoy lang. Okay? So kaya, yung process na gusto kong i-point out sa lahat, one must be very patient. Ano yung patient? May pasensya ka. Ibig sabihin nun, kaya mo maghintay. Parang halimbawa, nagtanim ka ng buto. Di ba? Kaya nyo maghintay araw-araw, alagaan, bubuan, para tumubo yung pechay yung maliit. Di ba? Na hindi pa natin magulay dahil payatot man. Di ba? Di ba? May patient kayo. Sa gabi, nagbabantay kayo. Anong ginagawa nyo? Baka snail, unahan ta. Huwag na ta maluto. Ha? Ginagawa nyo. Pero, kaya ko gustong i-point out sa inyo yan. Kasi, you come here, nasanay kasi impatient kasi tayo eh. Alam nyo? Gusto natin, when you are driven by a different energy other than the divine energy, wherein in harmony ka kay Krishna, then yung puso mo, yung heart mo, is satiated. May puno ba? Hindi ka agitated. Ano yung agitated? Nakakita na kayo ng bangka. O kaya, may rin man kayo maglaro, di ba? So ngayon, may washing machine. Ilagay niyo yung bangka. Maliit na gano'n ba? Laruan niyo, ginagawa niya. Tapos i-on nyo. Ikot nyo. Spin. Di ba? Ikot yun. Ano mangyari? Uneasy yung niya. So ganun din, when tayo, hindi natin alam kung
We're not really in clear understanding of our true identity. We are impatient. Kasi unang-una pa, we are in a situation, we are always agitated. Ano yung agitated? Halimbawa, hindi ba galing ka sa farm? Sino galing sa farm? Kapatid mo? Kahapon, pinapakita mo, kamot kayo ng kamot, di ba? Agitated kayo kasi naigo kayo ng mga balinsuri ba na unsa na, daghang kayo, pagbaba niya, sige. Na? Kamot kayo ng kamot, okay? So yung living entity na tayo, we're always agitated. Para bang, okay, nandiyan ka sa kusina, okay? Kung hindi mo, kaya ka na sa kusina, gusto mo magluto. Kasi wala mang magluluto para sa iyo. Saka ilagay natin mag-o-offer ba? Magluluto. Ilagay na natin mas simple. Gutom ka, gusto mong kumain. Okay? Kailangan magluto ka. Pero ang init, summer, summer season, ang init. Okay? Ang init. 40 centigrade yung imbis na 37 lang, 36. Ang init, pinapawisan ka. Okay? Agitated ka. Hindi ka mapakali. Gusto mo umalis, di ba? Pero gusto mo ring makaluto para masatisfy yung kagutuman mo. Okay. Ngayon, kung nag-identify ka sa body at hindi mo alam kung sino ka, you'll always be agitated. At yung pamaraan mo is to follow yung senses mo. Papalo mo sa ayaw mo sa gusto. Automatic sa yun. So yung si Dhruva Maharaj, may desire siya to have a kingdom greater than his father. Material desire yun. Kaya lang, he's patient, he's confident about yung process ng parampara. And he did what he has to do. Okay? He practiced austerity and he's patient. At ang pagpasensya niya, pinalo niya yung proseso. Na-achieve niya yung goal. At even though material desire yung gusto niya, when he met Krishna, the cause of all causes, his heart is satisfied. Nawala yung desire niya na yun. His only desire is to be with Krishna and love Krishna and serve Krishna. Pero yung person who is so contaminated, wala siyang patient. Ibig sabihin nun, wala tayong foundation para magkaroon ng solid ground na tatayuan natin. Gusto natin gumawa agad ng isang bagay para masatisfy, mapacify yung mind natin. E nag-identify ka sa mind, sa desire, lukso ka kagad. So ngayon, kaya gusto kong sabihin sa inyo to. Di ba, karamihan sa inyo, ibang mga teacher, pagpasok hindi naman kayo teacher agad eh. Pagpasok nyo, halimbawa, pinanganak ka, nursery ka pa lang, kagaya ng mga bata dito, di ba? Sino ba yung bata matigas ang ulo kang? Na pag tinanong mo sila na, are you going to study today? No. Okay, go home. Yeah? Si Isaac. Yung isa naman, very eager. Di ba? Kita nyo? He makes effort. Ngayon, kung titignan nyo, ano yung tinuturo parati ni Chalila sa batang maliit? Anong ginagawa niya? Dahil hindi man siya marunong pang magsulat. Di ba? Hindi siya marunong magsulat eh. Hindi rin siya marunong magbasa. Tinuturoan mo siya ng basic. Di ba? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, L, M, N, O, P. Okay? Tinuturoan siya. Pero para sa kanya, kung sa mana ABC, di ba? Tapos turuan kita ng math. Ano eh? 1 plus 1, okay? Kuha si Chalila ng isang, para ma-attract siya. Isang candy, okay, chocolate candy, isang chocolate candy. Pinagsama mo, ilan to? Sabi niya, 2. Okay? Pero inisip niya, 2, ako na. Okay? Pero yung bata na isa, hindi ganun. Tinuturuan siya ng 1 plus 1 equals 2. Para sa isang bata na hindi niya alam kung bakit niya ginagawa yon, dahil obedient siya, sinusunod niya. Dahil may trust siya sa teacher na nagtuturo. Hindi siya marunong magbasa. So tuturuan muna siya na magbasa. Apple. Dahil pakita sa kanya, apple. Ako na, dili pwede. O pa na offer. Okay? Okay. So, lagi siyang tinuturuan, pero hindi man siya, yung mind niya, sinusunod niya. Pag abot niya dito, di ko, tulog ko, okay? Pero kung may patient ka, at nagkaroon ka ng foundation, na tinuturo sa'yo nung nursery ka, hanggang pag hindi ka marunong magsulat, kasi kamot mo, gahay man,
lahi man imong ano, baba man nimo, dula ka man laway, pirmi, kagutan mo, ngipon nimo. Ngayon, turuan ka, anong ginagawa sa inyo? Write ka muna ng circle. Okay, dot. Unsa man yun, ha? Pero hindi mo alam, dahan-dahan ka na natitrain. Pagtagal, marunong ka na magsulat. Diba? Marunong. Tas, unsa man yung A, B, C, D, F, G. Kana ang magiging basic ng pag nag-aral ka ng vocabulary ng word meanings, yan yung mga letters na pag sinagsama, ito yung meaning. Halimbawa, wet, W-E-T, basa. So, kana na, W-E-T. Sa una, parang walang value sa'yo. W-E-T, wet. Okay? Ngayon, unsa man eh? H-E-L-P, help. Okay? Unsa man na. Diba? Sulat mo, help. Kaya naka-problema, na nawala ka, okay? Sanay ka naman mag-text ngayon. Mga bata, marunong mag-text. Pero dahil alam nila yung meaning ng H-E-L-P, help. Si Dudong na adire, nasara sa CR, di makagawas, okay? So, ano siya, na stuck sa CR, okay? Pero nakakaroon ng value. So, yung process, seemingly, pag tinignan nyo, parang usama na. Pero may patient ka, yung pala yung foundation, para makagalaw ka sa mundo na to, makakommunicate ka. So, ganun din sa spiritual life. Tinuro sa atin yung basic, tinuro sa atin yung process, yung difference between matter and life, tinuro sa atin yung position and function natin. Then, from that point, we can make now decision. Bakit? Halimbawa, kagaya na nangyari sa anak ng rich man. Automatic sa kanya na pag malungkot siya, hindi siya masaya, he follows the dictates of the senses. Okay? Siyempre may wealth siya. Kasi yung mind, nandun man yung desire. Sabi na mind, bili nito, kain nito, sayaw nito, okay, sundin mo kaagad. So when you are in this world, there is always yung whatever you do, may laging katapat. May cause. May cause. Kasi habang nasa katawan ka, may cause habang minimaintain mo yung katawan mo. At lalo na pag sinusubukan mong mag-enjoy, maging masaya sa mundo na to. So yung perang, akala mo ang dami-dami, nauubos pala dahil believe ka ng bili ng kung ano-ano para mapasipay ka. Para magkaroon ka ng relief. Pasipay. Ano yung pasipay? Ibig sabihin pasipay. Makalma ka. Kasi disconnected ka sa source ng happiness eh. Nag-identify ka sa body, automatic pag miserable, mainit, okay? Ikyas ka kagad. Okay? You follow the dictates of the desire and the senses. So, mangyari nun, you will not be very patient. Okay? Wala kang patient. Automatic na mangyari sa'yo, you'll just be driven by force. It means sabihin nun, you become so mindless, like an idiot, you just do things you don't know. Tapos bigla na lang nandiyan yung consequence. Okay? Ngayon, yung consequence, inubos niya yung pera, di ba? So wala na, kailangan magtrabaho na siya. So ngayon, papakita ko sa inyo yung mga bagay-bagay kung bakit kailangan may patient tayo. Patience come from discipline. To discipline the mind. Okay? Di ba lahat kayo, idol nyo dati sino ba yung bata na Karate Kid? Okay? Kilala niyo si Karate Kid? Karate Kid 1, kilala niyo? Di ba? Hindi. Ito yung baluga ba? Yung negro na kulot yung buhok. Yung bagong Karate Kid. Okay? Si Jackie Chan yung teacher niya. Si Jackie Chan naglilinis. Tapos, yung Karate Kid, yung bata na yon, akala niya astig siya. Di ba? Yung story, nakakita siya ng somebody. Mayroon palang mga gahi-igyapo na mga bugoy-bugoy. Okay? Gibunalan siya. Dagan siya. Di ba? Alam yung story na yan, di ba? Dagan siya nandun mo si Jackie Chan. Okay? Yung protector. Okay? So, nakita niya, naaman pala siya skill. Ano yung skill niya? Karate master man pala. Di ba yun ang idol nyo? Kaya kayo idol nyo si Batman, si Superman? Di ba? Kaya kayo laging nakakover na gano'n kasi mas hindi kayo si Batman, hindi kayo kwaknit, parang nakatago ka lagi kayo sa kadiliman. Di ba? Naglalakad kayo. Okay? Painisip nyo, Batman. Okay? Kayo, okay, si Spider-Man.
Masi dalawa lang yung paa nyo, hindi 8 yung paa nyo, kamay. Nisip nyo Spider-Man, lakad kayo parang spider. Okay? Tago-tago. Pag kinakausap kayo ng teacher, cover, okay? Nasa mundo, nag-imagine kayo, okay? So ngayon, gusto niya maging estudyante kasi nakita niya, kailangan ko sabi sa kanya, anong sabi sa kanya? Gawin mo, kinuha yung jacket, ilagay mo yung jacket dyan araw-araw. Sabi niya araw-araw, kunin ko yung jacket, ilagay. Kung sama na, hindi na ni pwede. Usa ka bulan na lagunit ko jacket, gusto na ako ka ng pag na ako enkwentro, murag Fernando po ba? Di ba? Nga naman dili, pwede. Tudlaan ako ni mo, di ba? Turuan mo na ako. Araw-araw. Hindi niya alam, tinitrain pala siya. Tinitrain siya. Nasanay na siya, then tinuro sa kanya yung science. At tinuturo sa kanya, bakit magganon-ganon lang ako parate? Ganon-ganon. Malibog naman ko. Malipong na ko. Di ba? Tapos pagtagal, anong ginawa? May ahas na. Kung saan pupunta yung ahas, gagano siya. Okay? Hindi niya alam, tinitrain bala siya in practice. Okay? In practice. Kaya pagtagal, laban na ng karate, marunong na siya. Okay? Pag ganun niya, di ba? Panalo siya. Pero nag-undergo siya ng practice, patience. Sa una, wala eh. Ayaw niya eh. Usama na. Hindi mo pala alam, yung pala yung skill na malalaman mo. Malalaman mo. Kaya ngayon, back to yung gusto kong point. Kung halimbawa, gusto mong maging doktor, maging mathematician, engineer, at wala kang pundasyon, hindi ka marunong ng 1+1, simple mathematics, paano ka maging engineer? Di ba? Eh yung mga engineer, saka mga magaling sa math, automatic sa kanila. Paano mo pag pinag-usapan quantum physics, square 1 to, hindi mo na alam kung saan mana. Di ba? Kung saan mana, pi dia, 4, kung saan mana. Di ba? Hindi mo na, di ba? Dahil, wala kang pundasyon. Hindi mo na-appreciate. Okay. Kaya yung process natin begins with the foundation of understanding the absolute. Yung absolute is about who you are. At ano yung nagpapahirap sa mundo sa'yo na nangyari doon sa person na yon na anak na mayaman at kinuha niya yung bahandi niya. Naubos. He followed the dictates of the senses para mapasipay yung longing niya for happiness, relief. Kaya inubos niya. Kita mo? Kaya ang process natin is to understand who you are. Ma-realize mo you're not the body, you're not the mind, you're not the intelligent. At ipalo mo yung process ng hearing and chanting because that will give you this clarity and a connection that your heart, lahat tayo, will experience what Dhruva Maharaj experienced. I have nothing more to gain than to serve and love you. Okay? Pero sa someone who is contaminated with material consideration, false ego, hindi ganun yung situation niya. He's always in suffering. Kaya pag may problema, mainit, ikyas. Okay? May problema, immediately, ikyas ka. Pero kung wala kang pundasyon, wala kang wisdom, kawawa ka. At ano yung pundasyon na sinunod na nakagisnan ni Dhruva Maharaj? It is the process of the regulative principle. Regulation. Parang yung ginagawa nung bata, tinuturuan ni Chalila, dong, dili ka pwede magbasa pa ka ng, usag basahon mo niya, di ka makasabot na. Di ba? Halimbawa, bigyan kita ngayon ng bigyan kita ng libro ba? Encyclopedia. Basahin mo nga ito, Chaitanya Das. Kung saan na? Puro picture. Okay? Interesado ka na ang picture para makasabot ko. Pero nakita mo, puro man words. Pero pag hindi ka nag-train, hindi ka naging patient, matutunan yung basic, hindi mo maintindihan, hindi ka makakabasa. Para yung kaibigan ko, papakita ko sa inyo. May kaibigan ako, I grew up with a friend nung nasa Cebu ako. Papa niya, he's a
alam niyo yung sa pharmaceutical, magaling tatay niya gumawa ng mga gamot. Gamot. Pharmacologist, okay? Pharmacologist. Alam niyo, may kurso rin na hindi about gamot. May kurso rin about garbage. Tawag doon, garbocology. Yung mga tao nagpuput ng time, pag-aralan yung mga basura. Alam ba niyo yun? May kursong ganon? Pwede rin yung, kung gusto niyo, yun ang gusto niyo kunin. Kasi mas madali, basura eh. Okay? Garbocology. It's connected with garbage na pinag-aaralan nila. Naghuhukay sila sa mga lugar. Titignan nila kung ano yung mga kinakain ng tao nung panahon ng Roman Empire. At pag-aaralan nila kung ano yung mga habits. Okay? Kumakain ba sila ng bukog? Kumakain ba sila ng plastiko? Ano ba yan? Okay? Garbocology. Kasi nag-aaral sila kung ano daw yung source ng universe. Garbocology. Pero ito, pharmacology. Yung papa niya magaling. Nakita na niyo yung white flower. Yung white flower. O kaya yung panghaplas. Nakita niyo yan? Yung panghaplas ng bio. Ano yung panghaplas na efficacy oil? May isa pa. Omega painkiller. Okay? Gumagawa nun mga Chinese. Okay? Alam nila yung mga different menthol, yung mga ganun. Yung papa niya magaling dun eh. Sa bahay nila, puro bottle, may sister siya. Okay? Hindi lang yon. Yung papa niya, martial arts. Magaling sa martial arts. Sa wushu. Meron siyang espada. Alam yung espada? Pero sa wushu yung talagang lumilipad. Nakita man kayo mga palabas sa inchik, di ba? Lumilipad sila, nakikipag-espada. Di ba? So yung papa niya, magaling. Araw-araw nagpa-practice ng tai chi, wushu, breathing, lahat. Okay? May espada, mayroon pa siyang espada na gano'n. Okay? So siya nanonood lang. Tulog, noog, tulog. Tangan siya sa tatay niya. Pag tanghali, kain. Pag hapon, laro-laro, basketball. Wala siya interes. Kasi kikita niya yung tatay niya. Okay? Nung namatay yung tatay niya, umalis, ang namana niya, espada lang. Saka yung mga botelya dun. Saka yung ano. Wala siyang kaalaman. Alam niyo? Totoo. Yung espada nga, binigay pa niya sa akin eh. Kasi hindi man alam pa paano gamitin. Iniwan ko rin dahil usawa na, dakpon pa ko sa pulis, preso ko. Abi nila orementado ko. Okay? So nangyari, dahil wala siyang kaalaman, nag-aral din siya. So nangyari, naging security guard siya. Okay? Yung yaman na nandun, yung wealth, yung wisdom na dapat niya matutunan, hindi niya winace niya, kaya hindi niya alam. Kung saan man yung mga botelya, baligyan na lang nato di. Okay? So yun ang mangyayari. So kung yung tinuturo sa inyo, you have no patience. Kaya kayo walang patient kasi you are in ignorant and you're not following yung process ng regulative principle. Okay? So yung science ng devotional service in practice, meaning we engage in the practice kasi hindi spontaneous yung service natin sa Diyos. Hindi spontaneous na, my Lord, I'll do your will. Hindi ganon. Spontaneous sa atin, pag may problema, sundin agad yung utos ni Maya. Okay? So doon yung makikita. So sa spiritual life, importante na mayroon tayong patient para mayroon tayong enthusiasm. May gana ka ba? So yung friend ko, wala siyang gana, makita yung tatay niya araw-araw nagpa-practice, nagmimix ng mga gamot, pampagaling ng sakit. Wala siyang alam. Pero pag naintindihan mo, ganun pala, may gana ka ba? Para yung mga arkitekto, alam mo yung arkitekto? Architect ba? Mga designer, di ba? Magaling sila mag-drawing, pero may science para turuan sila paano gamitin yung science ng math, saka design, art, na magkaroon sila ng work, mag-design ng mga bahay, design ng mga gandang pangitain. Okay? At connected din sa math. Kasi magdi-design ka, tapos ikaw may magdi-design. Ang magtitingin yung engineer. Kung yung dinesign mo, wala palang pundasyon, kabugat, walang pundasyon na tarong, hindi guided ng engineer. Okay? Anong mangyari? Hapla.
Di ba? Nangyari yan. Dati, nung bata ako, merong isang building dyan sa Binondo. Nagka-earthquake. Yun yung unang building na lahat ng tao patay. Ilang story, condominium, nagka-earthquake, hapla, patay lahat yung mga tao. Nadatugan. Okay. Kasi nga, hindi maganda yung pagkagawa ng pundasyon at hindi niya kaya yung earthquake, yung intensity, lagyan mo si intensity 4, pero hindi ganon. Lumulukso ba? Naka-experience na kayo hindi pa kayo naka-experience ng earthquake na ganon, di ba? Mulukso. Dito sa Modana, naka-experience na kami ganon. Yan o, pinto. Okay? Pero buhay imitanan dire. Okay? So, yun ang point ko sa inyo. Dapat, mayroon kung gusto nyo mag-succeed, masi anong field? To be an engineer, to be a teacher, kailangan magbiging kayo sa beginning. Hindi pwedeng, hindi kayo marunong magsulat, hindi kayo marunong na mga bagay-bagay na magiging pundasyon sa gusto nyong matutunan. Okay? Ang pinag-usapan naman natin ngayon dito, yung tunay na eternal na situation natin. Yung living entity tayo, bakit tayo hindi masaya, malungkot, lagi tayong worried, yung struggle natin, anong gawin natin, dumarating tayo sa punto na lahat pala iiwan natin, pero dahil hindi natin alam yung kasagutan, we just let it slide. We just let it slide. And Maya is there always helping you. Halimbawa, dito, may mga nag-pass away dito mga namatay na. Marami nang nag-pass away dito na hindi nyo kilala kasi bago lang kayo rito. Pero yung attitude talaga ng mga tao, oy, ano yung sabi ni Chalila? Oy, namatay man ang amigo ni Muday. Di ba? Bisitaho na ito. Okay? Pero hindi ba nyo naisip? Pagtagal, baka kayo na yung humarap sa tong, okay? Tatagpuin na kayo ng, nandun na yung pinapakita lagi sa comics, yung nakatayo, naka-cover. Mas magaling pa kay Spider-Man. Naka-cover. Di ba may ano rin cover din siya? Di ba? Tapos may dala siyang, hindi kawit na hait, di ba? Tok, Keshab. Diba? Keshab, tara, lakaw na ta. Pero hindi nyo nakikita yon. Nakikita nyo, ay, namatay siya. Usay, nga siya namatay ba? High blood man yun, okay? Nasa diabetes, yun na. Namatay sa stress, baka COVID, no? Pero hindi mo inisip, baka ako, kailan? Okay? At pag-aalis ako, saan ako pupunta? Hindi nyo masyadong, kasi na-condition na tayo rito. Kasi yung life, living entity, condition na tayo masyado parang natural na lang. And Maya is there, okay? Kasi nga, yun ang difference. Dhruva Maharaj is connected with a process that saved him. Okay? Yung regulative principle ng devotional service. Doon siya sumunod. Yung isa, hindi ganon. He's connected with the force of Maya. In illusion, he thinks he's the body, he'll enjoy his senses. Okay? He enjoy his senses. So he followed his senses. Bakit mo ipapalo yung senses mo? Dahil sa mind mo, nandun yung desire. Halimbawa, pumasok sa mind mo ng humot kayo na ba? Okay? Humot kayo na barbecue. O kaya drumstick sa mind mo. Okay? Yung desire. Gutom ka, yung tang mo, immediately, lami na. Okay? Susundin mo ngayon yung sinasabi ng mind mo. Wala ka mang pera. Okay? Bili ka na lang ng tag-5 doon na may flavor. Barbecue flavor. Okay? Yun lang kaya mo Pero pag may pera ka, kagaya ng mayaman, punta siya saan siya pupunta? Di ba? Punta siya ron, di ba? Gagastos siya hanggang maubos. Ngayon, trabaho ka ng trabaho dahil gusto mong mapacify. Alam yung pacify? Makalma ba? Dhruva Maharaj, makita nyo, nasa katawan bata siya.
Pero he's able to persevere. Alam mo yung persevere? Kaya niya may pasensya siya, kaya niya mag-stay put and focus his life. Okay? Kaya yun yung process na pinapalo natin. The chanting of the holy names will connect you with the process na pinalo ni Dhruva Maharaj. Ngayon, kung susundin niyo yung anak ng mayaman, yung prodigal son, okay? Umalis, kinuha yung wealth. Pwede rin yung gawin yun, pero you'll experience the pain of this world. Yung identifying with this world. Yung master mo iba. Iba yung master mo. Illusion ba? Hinahabol mo, pagyakap mo gano'n, parang bulang nawawala. Okay? Di ba may mga gano'n na cartoons? Yeah? May gano'n na cartoons. Kaya yung Karate Kid, tinuruan siya, may patient, sa una wala siyang patient, pero nandun na siya sa laban, di ba? Ano yung forma niya? Nakaganon siya ba? Ganon-ganon siya, di ba? Kaya yung kalaban niya, hindi siya kaya knockdown, di ba? Nakaganon lang yung paa niya, di ba? Pero hindi alam nung kalaban niya, pag ganon siya, yung paa pala niya, paglapit, sipa kagad, tumba yung kalaban. Panalo siya, winner. Okay? Pero dahil sa practice niya, okay? Tapos yung practice niya, lagi siyang tinuturuan siyang ganun. Yung pala may cobra. Kaya alam mo yung cobra? Sa India kasi, mayroong mga tao na yung cobra, binibigyan nila ng opium. Alam yung opium? Drugs ba? Tapos, meron silang, nakita ba niyo yung mga Bombay na nakaganon? Tapos meron silang flute. Tapos papasayaw nila yung cobra. Pero yung dulo nun, may opium yun. Yung cobra, addict yun. Kaya pag ganun, yung cobra sumasayaw. Okay? Okay? Kita ya? So nangyari, back to doon sa tinuturuan siya. Kaya nung nandun na yung ahas, pag ganun ang ahas, kaya man niyang okay? Hindi siya makagat ng ahas. So ngayon, kaya may wisdom kayo kasi alam na nyo para matugunan, magkaroon ng kasagutan yung problema na inaharap nyo, malalaman nyo, sabi ng mind nyo, ng desire, lakad, dito ka dapat. Tapos alam mo man yung totoo. May regulative principle, may patient ka, you make a stand, and the more you chant, the more you become purified, the more you experience connection with what you're longing for. Now you're sheltered not by your own strength, but God. By Krishna. And Krishna knows your heart. At ang sabi ni Krishna, even though we are very sinful, we are less intelligent, we can cross this ocean of material suffering, this desert world, if we engage in devotional service. So ibig sabihin, the mercy, the love is always there. Kaya lang, we must follow the process. Okay? We must relate to God. We must have a relationship with Him. We must listen and apply what He wants. Kagaya nung Karate Kid. Sa una ayaw niya makinig pero yung pala yung magpoprotect sa kanya pagdating na ng laban. Okay? Kaya ngayon, ano yung laban na darating na haharapin nyo? Habang nandito pa kayo sa mundo na to, sa katawan na to, you'll bypass death. Okay? Death will have no pangs upon you. Kasi you'll not die. And you are connected with the source of happiness. Nothing will be taken away from you when you leave this body. Kaya yung mga tao nagsasuffer when they identify with the body at connected lahat yun sa shackle. Yung shackle ba? Angkla ba? Yung imprisonment na akala nila sa happiness. Kaya pag alis nila, although wala silang experience ng real fulfillment but flickering enjoyment, napakasakit kasi nandun yung puso nila. Kaya halimbawa, ma-experience nyo, makikita nyo yung mga individual na nag-make ng effort, ma-attach sa form dito sa mundo. At yung form na yun nawala. Pero makikita nyo, naglalakad sila, pero wala silang buhay. Wala silang happiness. Kasi yung buhay nila, yung happiness nila, is taken away by their wrong meditation and focus. Nakapokus doon sa temporary form na yun. Yun ang contemplation nila. Yun ang meditation nila. Intindihan niya? So yun yung dapat nyong maintindihan. Number one, ano yung mga virtue?
na dapat enthusiasm, patient, following the regulative principle. Then you'll succeed. Nothing can go wrong. Because Dhruva Maharaj succeeded, and those individuals, kagaya ng the son of the rich man, he did not succeed. Even though napalibutan siya, na he was able to get all yung wealth. Hindi, after that. Kasi God, natural lang man yun na He comes back. Na pag ending wala, balik ka man ali. Kasi may kasabihan man, maski gaano kalayo ang prosesyon, babalik man din sa simbahan, di ba? Di ba? Maski anong haba ng prosesyon, babalik sa simbahan. Kaya lang gaano kahaba? Habang tumatakbo yung prosesyon. Di ba? Malay mo, sa tagal ng prosesyon, stack up lahat kayo. Di ba? Stack up lahat kayo sa katawan na mag-suffer birth, death, disease, and old age. Tapos isip nyo, nga naman, dapat mubo na lang sana ni prosesyon ba? Pero nakapokus ka man sa prosesyon. Hindi ka nakapokus dun sa simbahan kung nandun si Krishna. Diba? Dala-dala mo yung birhen, Santo Niño na binili mo dun sa nagbibenta. Pero hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin. Yakap mo! Yakap mo yung Santo Niño, di ba? Kita nyo, naglalakad, yakap yung Santo Niño. Aba ng pila na. No? Prosesyon, ang haba. Life after life after life. Yakap mo yung akala mo na si Krishna. Yung mga binili mong Santo Niño na mukhang bata, tapos hindi nyo alam po paano makipag-relate kay Jesus. Okay? Okay? Si Jesus, may relationship siya kay Krishna as his father. Okay? Tapos, si Santo Niño, yung relationship niyo baliktad. Ang idea nila, this is God. Okay? Pero imbis na pagsilbihan nila, Santo Niño will serve me. My son will serve me. Atagan ko ba? Hindi. Atagan ko nila. Okay? Perverted ba? Perverted. So, kaya ko sinabi sa inyo, material life is a perversion of the reality of our true identity. Kaya, huwag kayong maging sanctimonious. Ano yung sanctimonious? Feeling holier than others. O kaya, you're thinking, Amerikano ko. Okay? O kaya may idea kayo na dapat ang highest yung mga puti, Amerikano. Okay? Diba? So, magpa-Amerikano mo. Okay? Magsalita kayo ng Amerikano. Okay? Mag-nosebleed kayo ba? Huh? Okay? Where is what? So, darating kayo sa point na ironic nga, hindi ba? Kasi, yung mga Amerikano, gustong-gusto nilang maging brown. Yung mga Pinoy naman, gusto maging puti. Di ba? Yung mga Amerikano nandun sa beach, ngayon, tapos naman yung malamig, di ba? Nandun sila sa Bahamas, Boracay, magpapula kasi maging tan. Alam mo yung tan? Kaya meron silang copper tone na pag nilagay mo talagang hindi masunog yung skin, maging brown lang ba? Mura ka ng balapanit sa lechon ba? Brown, ha? Okay? Mga Pinoy naman, iba. Because you're identifying with the body, inisip nila, kailan puti kayo ko eh. Puti kaya, di ba? May mga sabon ba niyan? May Sunrox, may acid. Kaya pag ano mo, puti kayo, di ba? Puti ka kayo. Parang amiga, estudyante diriyo, abi na ako, Amerikana, taas man ang lawas niya. Uy, Amerikana. Uy, estudyante man diri. Ito man kayo na sa una, uy. Puti na. Bula po yung buhok. Okay? Ang sinina, okay? Amerikano, good. Okay? Pero yung Pinoy, yung Amerikano, gusto maging Pinoy. Brown. Okay. So we must transcend all this bodily concept of life. Hindi dapat ma-focus doon. Kasi gusto mo magkaroon ng parang, uy, alam mo, to be respected. Di ba? Kung halimbawa, kaya nga, hindi natin dapat makita yung saintly person o kaya yung spiritual master, hindi dapat natin tignan dahil matanda yung katawan niya, marumi yung damit niya. No. You can know a person when he speaks. Okay? May nagtuturo ng yoga, hindi nagsasalita.
Alam, tuturo sila ng yoga. Takalagay rito, don't speak to me. Okay? So, yung mga estudyante niya, lahat nakaupo lang. Meditate! So, lahat silang meditate. What? Void. Okay? Pero pag nag-abri ang baba, okay? Abri ang baba. Okay? Dating macho. Pero pag baba, hi. Okay? Uy! Di ba? Kuyaw niya, okay? Daga na. Sa Amerika, makita nyo yung mga muscle, abs, mga bicep. Okay? Pero, hi. So when a person speaks and acts, dun yung makita. So you can know a saintly person when he speaks. And mag-ingat kayo. Dahil yung akala nyo saintly person, someone who praises you ba? Yung, kesya kagwapo gid ni mo ba? Gwapo kayong ngipon mo, smile mo, sige ka lang katawa ba? Malipayong kagit siguro ba? Okay? Mangurang mo kwarta sa imo. Nakita ba? So when a person speaks, you can know, especially when you have heard the truth about your true identity and you have the wisdom coming from the Spirit of God. Kasi may timbangan ka na eh. At meron ka na ngayong understanding, kung ito ginawa mo, ito mangyayari sa'yo. Okay? Ignorance is not an excuse. Halimbawa, sabi sa'yo, Dong, dili na gunitan. Bago lang ba giwelding na ni mo, init pa na, kalayo. Di man mo siga, gunitan ni mo. Pasok ka. Okay. Ignorance is not an excuse. Kaya lagi kayong pinagsasabihan ng parents nyo, lagi kayong pinagsasabihan. May patience sila. Nga naman? Kasi, kasi very important na you take this opportunity while you are in this human form. Okay? Swerte ka lang kung kagaya ka ng mga aso sa Madana na landyan lang, years and years, pag kirtan nandito, kirtan. Pag lecture, upo. Pagkatapos, lakad na, kain mo na ng prasadam, alis, lakad. Araw-araw ganon. Pag pass away, sino yung nag-pass away? Si Kamsa, nandyan, pass away, may chanting. Trinabarta, ganon din. Lahat ng aso dito, ganon. Okay? Parang si Hanuman Dasi, nandun, di ba? Parang kawawa naman, nakapreso, buhian nato na. Di mo alam, pag gibuhin naman, pusilo na, kauno na sa mga tao karon. Wala ba pagkaon? Mukaon gani iring o gano, iro, kana pa siya. Okay? So mag-ingat kayo. Kaya if you don't take this opportunity while you're in this human form of life, then it's a waste. Okay? No way you can succeed without wisdom, without taking shelter of the Supreme Person. To be in harmony what is eternal and what is your relationship. And that will be the foundation how you take care of others also. How you take care of your child, how you take care of your husband, your daughter. It should be based upon wisdom. Okay? Hindi pwede nang, ngano ka na? Bunalan dahil ni mo, laparuhon. Ngano man ma? Basta mo tuwa ka sa ako, tigulang ako. Hindi gano'n. You should have this clarity, understanding, and show ba? Okay, ngayon may choice ka na kayo. Okay? May choice ka na, may freedom ka na. Ano yung dapat mong gawin? Okay? Okay siya, magsusot ka ba miniskirt? Okay? Ng short, na itim? Short hanggang dito? Gagamit ka ba ng short hanggang dito? Magawa sa imong lubot? O maggamit ka itim din para hindi makita imong lubot. Okay? May wisdom ka na ngayon, di ba? At magtataka ka, ba't ka na-rape? Okay? Kasi nasa naglalakad ka eh. Look at me, okay? Eat me. Okay? Di ba? Kasi naghahanap ka ng kaligayahan. Eh yung kaligayahan na hinahanap mo is yung senses mo. Eat me. Yung anger. Kaya yung anger, hindi ibig sabihin ng yung anger is manifested through the senses. Kakainin ka. You're so angry and frustrated. You're so lusty. Kailangan mong mapulpil yun through the senses. Kaya magtataka ka, naglalakad ganun din. Naglalakad ka para bang, naglalakad sila, okay, look what I've got. Yung mga tao na kanin, oh, she got what I want. Nag-identify man sa body. Okay? Then you get raped. You eat one another. Okay?
This is a crazy world. If you're crazy. Naintindihan niya? So, don't be crazy. Because you have this wisdom. So I want to be talking long. Let's continue this program tomorrow. Sorry, Baldo Maste. Alcohol. Everybody sing it down. Namo Siraswarpananda Paramaham Santanande Ora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prastayate Namo Sira Surupananda Paramahansanamite Gorangaruda Swarupaya Radha Krishna Prastayate Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Narayanya Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Narayanya Alcohol, everybody sing. Chaitanya Das, sing loud. Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Narayana Raja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gauranga Vrinda Radha Krishna Chaitanya
Jaya Guru